Ateneo men's basketball head coach Tab Baldwin and team manager Epok Kimpo have resigned a week after the drowning of the two student athletes, Divine Adili and Rene Baterbonia in Aurora. And for the details, let's talk to mobile journalist Arles De Los Santos, who's joining us live from Quezon City. Arles, ano nga ba yung sinabi ng Ateneo dito sa resignation ni Baldwin at ni Kimpo? At may natukay ba silang lapses o kumbaga mga pagkukulang that led to this incident? Denise, isang linggo nga mula nang mangyari yung drowning incident doon sa dalawang student athlete ng Ateneo de Manila University na sina Rene Baterbonia at Divine Adili ay nagsagawa nga ng press conference kanina si Ateneo de Manila President Robert Bobby Yap kasama ang mga legal counsel at ang alumni director nito, no, kung saan sinabi nga nila na kumpirmado na nag-resign na sa kanyang posisyon si Baldwin at si Kimpo na manager ng men's basketball team ng Ateneo. Limitado yung naging impormasyon patungkol dito sa pagbibitiw sa kanya sa posisyon ni Baldwin, pero immediately effective at agad daw nila itong tinanggap at kabukod dyan syempre magsasagawa nga raw ang kanilang kampo ng independent fact-finding body na kung saan merong mga legal experts at na natitingin at sisilip mismo rito. No? Hindi pa nabigay, Denise, kung ano nga yung mga posibleng mga sanction na maibigay sa mga ito at ayon pa kay Father Robert Yap, kung ano man yung naging dahilan ni Baldwin at ano yung kanyang mga susunod na hakbang, mas mabuti daw na si Baldwin na mismo ang tarungin nito. But okay, Arles, now that the resignations are confirmed, is there actually any way for Ateneo to compel both Baldwin and Kimpo to join or participate in those investigations? Well, at least para doon sa bahagi ng Ateneo, Denise, no, ay yung kanilang independent fact-finding body naman ay magsasagawa ng investigasyon sa loob ng 2 linggo. At kung ano man daw yung magiging resulta nito ay tatanggapin at haharapin ng Ateneo de Manila University at kung may mga kamalian ay kanilang namang itatama. Patungkol naman kanila Baldwin at Kimpo na wala na o resigned na mula sa Ateneo de Manila University, hindi natin masasabi na ligtas na sila doon sa mga posibleng harapin nilang kaso o reklamo dahil meron pa rin isinasagawa investigasyon ang CIDG, may mga pinapasapi na pa rin at kabukod dyan na yung NBI ay tuloy-tuloy din yung pagsilip dito. Denise. Arles, alam natin last week, lumabas na yung videos. It has resurfaced. Former Ateneo players talking about this quote-unquote boot camp, calling it deadly. May reaction ba dyan ng Ateneo? Pati na rin dun sa mga videos na lumabas over the weekend, dun sa estranged wife and daughter ni Tab Baldwin. Actually, Denise, merong bahagi doon ng pahayag si Father Bobby Yap kung saan sinabi niya na aware sila doon sa mga nila impormasyon na kumakalat online. Meron nga ditong bahagi na sinasabi na mga maling impormasyon daw ito o malayo nga doon sa katotohanan. Kasi at least patungkol doon sa mga institutional intimidation daw or risk or safety risks na pinabot nga daw or napag-uusapan, ayon daw sa kanilang initial review ay wala raw ganitong mga ulat. At ito daw yung kanilang team building activity na sinasagawa ng men's basketball teams ng Ateneo doon sa Aurora ay actually 5th year na nilang ginagawa, naantala lamang nung nangyari nga yung COVID lockdown. Pero kabukod naman kung ano nga yung mga na-report, meron ba kung ano pang mga pwedeng silipin, ipapaubaya na daw nila yan doon sa independent fact-finding body na yun nga, within 2 weeks ay inaasahang lalabas yung resulta nito. Pero gate niya, hindi daw nila mamadaliin kung ano man nga yung magiging aksyon at hakbang at galaw nito. Arles, to clarify, Ateneo is well aware na nagtitraining ang kanilang basketball team in open water, sa dagat. Yes, Denise. At ito na nga raw yung 5th year na kanilang ginagawa na tigil lamang noong pandemic. And actually, Yap called it a tradition for them. Okay, but what are the safeguards in place though? And are they planning to put any safeguards in the future to ensure that the lives of these student athletes are not put in any risk? Dahil kung maaalala natin, Arles, I'm sure you've seen the video also, na may lumabas na tinanong yung isang former player kung may nalunod na daw ba, at ang sagot niya ay muntik na. Kumbaga, there has been a situation in the past where an athlete or a student athlete's life was at risk.
Para sa kanila kasi, Denise, no, kailangan na gumalaw muna at mag-imbestiga yung fact-finding body bago nga tumugon dyan. Sinubukan natin tanungin yan na may mga video na nakumalat, may mga testimony na sa mga interview, yung mga former players, pero naging limitado nga yung kanilang tugon dyan. No? And yung fact-finding na daw talaga yung sasagot dito. Pero at least para doon, Denise, sa dalawang student-athlete na nasawi, no, tuloy-tuloy naman yung pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan ng Ateneo de Manila University sa mga pamilya nito. Kagaya na lamang for the case of Baterbonia, sasagutin nga nila yung funeral expenses nito, at kahit matapos nga yung paglibing dito, bibigay tulong pa rin sila doon sa pamilya ni Baterbonia, and doon naman kay Divine Adili, sagot ng paaralan yung flight ng pamilya nito papunta dito sa Pilipinas at papalik ng Nigeria para nga doon sa nakatakda or plano na pagdala sa katawan nito doon sa kanyang pinagmulan, which is yung bansang Nigeria. Denise. Okay, at this point, meron din ba silang planong counseling or psychological services, a psychological system service siguro, no, para sa hindi na sa para mga teammates ni Adili at Baterbonia, but as well as the whole community affected by this loss? Yes, tuloy-tuloy naman daw, no, Denise. Hindi lang nila ibinigay in detail kung ano-ano nga yung kanilang nagiging aksyon, no, but at least on their part being responsible is syempre yung pakikipag-ugnayan talaga dito, and wala naman daw pinigilan na magsalita patungkol dito, kaya may ilang mga statement din na kanilang binigyang linaw, no, pero limitado at in a way confirmed, nakapalibot lamang, no, or ipon doon sa mga maaari pa lamang nilang banggitin. Binigyan din actually, Denise, ng paglilinaw na yung hindi nila pagsasalita kaagad-agad, no, or yung limitado impormasyon na kanilang inilalabas, no. Ayon sa Ateneo de Manila University ay meron daw investigasyon na isinasagawa kung saan kasama sa mga iniimbestigahan ay yung mga personalities involved in this accident, no. And hindi lamang yung mga psychosocial support and actions yung kanilang gagawin, kundi yung iba pang pagsilip nga na pwede mapaayos at mapanagot, yung dapat mang mapanagot, no, at kung ano man lalabas doon sa investigation. At ayan, ang kailangan nating abangan sa mga paparting pang mga araw at kung haharap nga ba yung mga pinaharap ng ating mga otoridad. Last na, Arles, mabilis lang. May tugon ba sila doon sa sinabi nung nanay ni Rene na kung bakit daw hindi agad-agad siya na-inform at hindi agad nakipag-ugnayan sa kanya about what happened to her son? Well, ayon sa Ateneo de Manila University, Denise, no, ay the very same night after the accident, ay actually tragic accident, the way Ateneo de Manila University calls it, no, and all the information and facts of the case ay yun ang tawag ng tragic accident, ay nakipag-ugnayan daw agad sila sa pamilya ni Rene, no. If we remember it correctly, Denise, ang sabi ng magulang ni Rene ay tila kulang yung nagiging pag-reach out sa kanila, no, at yung mga impormasyon na kanilang nakuha. Pero according to Father Yap, nakipag-ugnayan sila agad on the night it happened, and nag-offer na agad sila ng help para makalipad papunta rito sa Maynila. At kahit nga pagdating dito sa Maynila, humarap agad si Father Robert, and kahit doon sa Arlington, sa funeral, first day ng burol ni Baterbonia ay humarap din ito, though hindi na dinisclose kung ano man yung kanilang napag-usapan. So, in a way, Denise, nakikita natin to ayon sa nanay ni Baterbonia, kulang yung naging tugon sa kanila or yung pagre-reach out, pero sa Ateneo naman ay they did their part right away, no, being responsible for whatever happened to their son. And actually, meron ngang nabanggit din dito kanina, no, na emotional na sinabi si Father Bobby, no, na sinabi dito na 2 men entrusted to their care did not come home. Kaya ang kanilang hinihiling ngayon ay ang panalangin at kapatawaran. Denise. All right, thank you very much for that report. Mobile journalist Arles de los Santos.